Nagising ang diwa ni Rigo, dahil sa pagbuhos ng nagyayelong tubig sa kanyang katawan. Gising na, marahas na sigaw ng isang lalaki, nang igala niya ang kanyang paningin. Ay natagpuan ng kanyang mga mata ang kapatid niyang si Densho, na nakatali, paitaas ang kamay katulad niya. Kitang-kita rin niyang gaya niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Gising na, nandito na si Big Boss. Maya-maya pa ay tumunog ang pagbukas ng lumang pintuan. Bumungad kay Rigo ang pagpasok ng makintab na sapatos. Nang itaas niya ang kanyang tingin, ay nakita niyang ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Medyo kulubot na ang balat, naglalaro sa 50 ang edad nito. Hitsura pa lamang nito, ay makikita nang nagmula ito sa mayamang pamilya. Patunay roon ang suot niyang gintong relo at singsing. Sila ba ang mga pangahas na nanakit sa anak ko? Diretso ang matalim na titig nito sa kanila. Para itong leon, na anumang oras ay susugurin sila at lalapain. Napalunok na lamang si Rigo. Alam niyang sa sandaling iyon, ay nasa alanganin na ang kanilang buhay. Ilang sandaling pinasadahan ng tingin ng Don ang dalawa, bago ito nagsalita. Alam niyo na ang gagawin sa kanila. Marahan namang tumungo, at kaagad namang tumingin ang tauhan nito sa iba pa niyang kasamahan. Ihanda niyo na ang aparato. Tumungo naman ang dalawang kasamahan nito, nagtungo palabas ng silid. Pahirapan niyo ang mga pangahas na ito. Let them bleed to death. Mariing turan ng matandang Don. Tila nanuyo ang lalamunan ng magkapatid sa narinig. Nang mapatingin si Rigo sa kanyang kapatid, ay kitang-kita niya ang takot sa mukha nito. Kuya, tila nagpapasaklolo nitong Osel. Kaagad namang bumaling si Rigo sa matandang Don. Maawa po kayo sa amin. Huwag niyo po kaming tapusin, naluluhan nitong pagmamakaawa. Marco naman ang makapal na kilay ng matanda. Maawa, gusto mong maawa ako sa inyo. Matapos ninyong saktan ang anak ko. Nakikiusap po kami. May kapatid po kaming naghihintay sa amin. Nag-igting naman ang panga ng matanda. Wala akong pakialam kung may kapatid kayong naghihintay. Sana naisip niyo siya bago mo kinanti ang isang vil akorda. Mariing wika nito. Tila naman nang inig ang kalamnan ng magkapatid na tuka, nang muling bumukas ang pinto. Mula roon ay pumasok ang dalawang lalaking may bitbit na aparatong panggaryenta. Pakiusap po, maawa po kayo sa amin. Ngunit hindi nagpatinag ang Don. Sa halip ay isinenyas nito ang kanyang ulo na ituloy ang utos niya. Huwag po, maawa po kayo. Lalong nanlambot ang kanilang mga tuhod, nang pinagkiskas ng isa sa mga lalaki ang aparato. Kumislap iyon, tanda na gumagana iyon. Huwag. At ang sumunod na sandali, ay ang pag-alingaw-ngaw ng daing mula sa dalawang lalaki. Hindi naman kakikitaan ng emosyon ang Don, habang pinapanood silang naghihirap. Sa halip ay maawa ay lalong bumanjes ang mukha nito. Wala pang tumalo sa isang vil akorda na hindi nagsisisi. Nang magsawa itong panoorin silang naghihirap, ay muli itong nagsalita. Huwag niyo silang tigilan. Hanggat hindi sila natutuluyan, turan nito bago ito nagpasyang tumalikod paalis. Naging literal ang salitang mata lang nila walang latay. Hindi lamang sila nakontento sa pangunguryenti. Ilang ulit rin silang hinahupot ng letigo. Hindi sila tinigilan ng hanggang sa manlambot ang katawan ng mga ito, na tila ba wala ng buto. Kuya, naghihinang sambit ni Densho. Halos hindi na nito maibukas ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi ko na kaya kuya. Mahina at mabagal nitong saad, kasabay ng pagtulo ng dugo sa bibig nito. Lumaban ka Densho, para sa mga kapatid natin. Lumuluhang turan ni Rigo. Hay naku, napakadrama nyo. Umiiling na komento ng isa sa tauhan ng Don. Lumaban tayo para sa kanila. Kaya natin to Densho. Marahan namang umiling ang nakakabata niyang kapatid. Patawarin mo ako, hindi ko na kaya kuya. Kasabay ng pagbigkas nito sa huling salita, ay ang paglupaypay ng balikat nito. Densho, umalangaw-ngaw ang sigaw ni Rigo sa loob ng silid. Lumapit naman ang isa sa lalaki sa nakatali niyang kapatid, at kaagad na pinulsuhan. Wala nang buhay to. Napahagulgol na lamang si Rigo sa narinig. Patayin niyo na rin ako. Malakas niyang bulyo sa mga ito. Kaagad naman siyang sinipa ng lalaki sa kanyang sikmura. Kahit hindi mo sabihin, talagang iyan ang gagawin namin. Humugot ito ng baril at mabilis na itinutok iyon sa kanya.
Sandali itong bumaling sa kanyang kasamahan, nang tumungo ang lalaki ay naging hudyat iyon upang kalabitin nito ang gatilyo. Umalangaw-ngaw ang malakas na putok ng armas, kasabay ay naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Tila lalo siyang nanghina, nang makita niya ang pagdaloy ng masaganang dugo sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang kalamnan, na tila humihila sa kanyang mga mata upang pumikit. Patay na rin ba yan? Narinig pa niyang tura ng isa sa mga lalaki, bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Mahabang kadiliman at katahimikan ang namayani. Nagising si Rigo na sobrang hapdi ng kanyang kalamnan. Nang igala niya ang tingin, ay nakita niya ang madilim na langit, tanda na malalim na ang gabi. Patay na ba ako? Piping tanong niya sa sarili, nang maalala niya ang mga nangyari. Muli niyang iginala ang kanyang paningin, at pilit na kinilala kung nasaan siya. Tila nabuhayan siya ng pag-asa, nang makilala niya ang lugar na kanyang kinarunan. Sigurado siyang nasa gilid siya ng tulay malapit sa kanilang bahay. Pinilit siyang bumangon sa kanyang kinahihigaang lupa, kahit tila sa bawat kilos ay nahihiwa ang kanyang kalamnan. Pag-apang siyang umusad paalis sa lugar. Hindi niya napigilan ang mapadaing dahil sa labis na kirot. Ngunit tiniis niya iyon. Mabagal ang naging pag-usad niya. Bukod sa hapdi ng kanyang sugat, ay tila nabibingi rin siya sa pagtahol ng mga aso na nakasunod sa kanya. Ngunit tila panandali ang napawi ang kanyang hirap, nang makarating siya sa munti nilang tirahan. Gawa lamang sa pinagtagpi-tagping sako at lumang tarpaulin ang dingding. Luma at butas-butas na mangyero ang nagsisilbi nitong bubong. Ang pinto naman ay gawa sa lumang plywood. Sinikap ni Rigo na umupo. Napadaing siya nang maramdaman niya ang matinding kirot ng kanyang sugat. Itinaas niya ang kanyang kamay, at pinilit niyang kumatok sa lumang pinto ng kanilang tahanan. Sinong nandyan? Nolinagan niya ang tila natatakot na boses ng kanyang kapatid na si Dandelion. Dindi. Sinikap niyang mabigkas kahit labis siyang naghihina. Kuya, ikaw ba yan? Muli na lamang siyang dumaing bilang tugon. Ilang sandali lamang ay bumukas ang pinto. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa kanyang nasaksihan. Kuya. Bulalas niya kasabay ng kanyang pagluhod, upang daluhan ang kanyang naghihingalong kapatid. Kuya, anong nangyari kuya? Tila balong tumulo ang kanyang luha sa kaunos-lunos na hitsura ng kanyang kapatid. Sinikap namang hinaplos ni Rigo ang pisngi ng kanyang kapatid. Wala na ang kuya Densyo mo. Lalo namang naiyak si Dindi. Pinatay siya ng mga Villacorda. Mahina at tila hirap na asal ng kanyang kapatid. Villacorda. Naibulalas ni Dindi. Kilala niya ang mga Villacorda. Sinong hindi makakakilala sa apelyidong iyon? Kilala ang angkan ng mga ito bilang isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Ipaghiganti mo kami, nang hihinang sambit ni Rigo. Napatango naman si Dandelion Tuka, habang patuloy sa pag-agos ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Ipaghiganti mo kami sa mga Villacorda, putol-putol na saad ni Rigo, bago unti-unting pumikit ang kanyang mga mata, kasabay ng pagdaus-daus ng kanyang kamay. Kuya, umalangaw-ngaw ang iyak ni Dindi. Gumising ka kuya. Lalo siyang napahagulgol. Nanatiling walang kakilos-kilos ang kanyang kapatid. Lalo siyang napaiyak, kasabay ng pagyakap niya sa bangkay nito. Hindi niya moari kung gaano siya katagal na umiyak. Tila wala pa rin siya sa huwisyo nang bumukas ang pinto ng kanilang kapitbahay. Hanggang ingay na ang paligid at dumami ang taong nakikiusyoso. Nagawa pa nila madala sa hospital ang kanyang kuya, ngunit talagang hindi na nila ito naisalba. Akala niya ay iyon na ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay nila, ngunit nagkamali siya. Tila lalo siyang pinagsakluban ng lupa, nang matagpuan rin ang bangkay ng kanyang kuya Densyo. Tila nadurog siya sa pangyayari. Magkasabay niyang inihatid sa libingan ang dalawa niyang kapatid. Gayunpaman ay pinilit niyang magpakatatag para sa bunso nilang kapatid na nakarete sa pampublikong hospital, at lumalaban sa kamatayan. Ngunit tila ba naupos ang natitira niyang lakas, nang makalipas ang 3 araw, ay isa na namang balita ang kanyang natanggap. Ikinalulungkot ko hiha, ngunit hindi na kinaya ng kapatid mo ang kanyang karamdaman, tila nag-echo sa pandinig niya ang tinuran ng matandang doktor. Kasabay ng pagkawala ng kanilang bunso, ay tila namatay rin ang buong pagkatao ni Dindi. Bakit kailangang sunod-sunod sila? Bakit wala ka nang itinira sa akin? Puno ng hinanakit niyang hagulgol,
habang nakatingin sa langit. Kunin mo na rin ako. Wala nang halaga ang buhay ko ngayon. Ilang ulit niyang ipinagdasal, na sana ay mawala na rin siya sa mundo. Linunod niya ang sarili sa araw, at sinadyang pabayaan ang kanyang kalusugan, ngunit lumipas ang mga araw ay nanatili pa rin siyang buhay. Hanggang sa isang araw ay wala na siyang may luha pa. Ipaghiganti mo kami sa mga Vil Acorda. Tila bumalik sa alaala niya ang tinig ng kanyang Kuya Rigo. Habang nakatingin siya sa tatlong lapida ng kanyang kapatid, ay hindi niya naiwasan ang mapakuyom ng kamao. Hilam ang kanyang mga luhang tumangala sa langit. Nagngingit-ngit ang kanyang labi, kasabay ng pagbitaw niya ng salita. Isinusumpa ko, ibabalik ko sa mga Vil Acorda ang ginawa nila sa pamilya ko. Ayos ka lang ba sir? Antag sa kanya ng investigador, nang mapansin nito ang pamumuo ng pawi sa kanyang noo, matapos nitong mabasa ang natanggap na mensahe. I'm fine. Nasaan na nga tayo? Pinilit niyang itago ang kanyang pagkabalisa. Tungkol po sa posibleng motibo ni Dandelion Tuca. Noon na naaalala ni Ashton ang inilapag niyang papeles sa ibabaw ng mesa. Automatiko niyang dinampot iyon, at pinasadahan ng tingin. Isa iyong police record sa nangyaring pananaksak sa kanya noon. Hindi niya naiwasan ang mapakunot noo, nang mapasadahan niya ang family background ng sumaksak sa kanya noon. Kumabog ang kanyang dibdib, nang maisip niya ang kaugnayan ng mga ito kay Dindi. Maaari pong naghihiganti si Dandelion, kaya niya po dinukot ang iyong asawa. Lalo namang lumalim ang gitla sa noo ni Ashton. Paghihiganti, sila ang may atraso sa akin detective. Hindi umimik ang investigador, ngunit inilapag nito ang cellphone sa harap ni Ashton Blumentritt. Nang mapunta ang tingin niya roon, ay tumambad sa kanya ang CCTV footage, kung saan makikitang lumabas ng presinto ang magkapatid na Tuca. Kitang-kita rin ang paglapit sa kanila ng kalalakihang nakaitim, at ang matiwasay na pagsama ng dalawa sa mga ito. Those men in black are your father's men sir. Automatiko namang napabilang si Ashton sa private investigator na si Luigi. Kinabukasan, matapos silang sunduin, ay natagpuan silang patay. Hindi nagkaroon ng kaso dahil wala namang kamag-anak na nag-apela. Napalunok si Ashton. Si Papa ba ang may gawa noon sa kanila detective? Mahinang turan niya. There's a big possibility sir. Ganun pa man, wala namang matibay na ebidensya maliban sa video na yan. Hindi umimik si Ashton. Malaking bahagi ng isip niya ang naniniwalang kagagawan iyon ng kanyang ama. Ilang sandali itong natahimik, bago siya muling napatingin sa investigador. Kung may kasalanan si Papa, then he should pay. Pero bakit kailangang idamay ni Dindi ang asawa ko? Walang kasalanan sa kanya si Emmy. Nang hindi umimik ang investigador, ay muling nagsalita si Ashton. Iligtas natin ang misis ko detective. I'm willing to risk my life to ensure her safety. Puno ng sinseridad nitong turan. Huwag kang mag-alala sir. I will do my best to find your wife as soon as possible. Kaagad ring nagpaalam ang detective matapos iyon. Ngunit nang makaalis ang investigador, ay hindi napigilan ni Ashton ang magpabalik-balik ng lakad sa loob ng study room. Tila lalong tumindi ang kanyang pag-aalala para sa kanyang misis, dahil sa natuklasan. At tila tumalon ang puso niya, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay nitong dinampot iyon, at tila nanlalambot na pinindot ang accept button. Ashton Blumentritt Vil Acorda, bungad ng pamilyar na tinig mula sa kabilang linya. Kinakabahan ka na ba ngayon? Narinig niya ang mahinang halakhak ng babae. Hindi naman naiwasan ni Ashton ang mapakuyom ng kamao. Dindi, where is my wife? Ibalik mo sakin ang asawa ko. Tingin mo ba, ganun lang kasimple yun? Wala nang libre sa panahon ngayon, Mr. Vil Acorda. Nagngit-ngit ang kalooban ng lalaki. Tell me the price, ubusin ko ang asawa ko kahit magkano. Narinig naman ni Ashton ang malutong na halakhak ng nasa kabilang linya. Pero ikinalulungkot ko, dahil baka hindi mo kayanin ang presyo ko. Tila nanuyo ang lalamunan ni Ashton sa narinig. No, tell me, kahit magkano ibibigay ko. Wala akong pakialam kahit kunin mo pa ang lahat ng ari-arian ko. Dindi, ibalik mo lang sa akin si Emmy. Tapos ano? Pagkatapos ay ipapahuli mo ako sa mga pulis. Hindi ako Shunga Vil Acorda. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Ashton sa narinig. No, I assure you,
Free my wife, then you have the money and the freedom that you want. Tila umabot sa langit ang kabog ng dibdib ni Ashton, nang sandaling mamayani ang katahimikan sa kabilang linya. Nakapagdesisyon na ako. Tila tumigil ang ikot ng mundo ni Ashton, at tanging ang malakas na pintig na lamang ng kanyang puso ang maririnig. 10 bilyon, tila nabuhayan ng loob si Ashton sa narinig, ngunit bago pa siya makaimik, ay narinig niyang nagsalita ang nasa kabilang linya. 10 bilyon, kapalit ng buhay ng pinakamamahal mong asawa. Pinagdiinan nito ang salitang buhay, dahilan upang tila mawala ng kulay ang mukha ni Ashton. Pagkatapos mo akong bayaran, ilalagay ko yun sa magandang box, at saka ko ipapadala sa'yo. Walang hiya ka, Dindi. Nagpupuyos sa galit na sigaw ni Ashton Blumentritt. Ayaw mo ba ng buhay niya? Anong gusto mo? Iyong kamay ba o yung puso? Narinig pa niya ang tawa ng babae, dahilan upang lalong magpuyos ang kanyang damdamin. Pagsisisihan mo, Dindi. Kitang-kita ang paglabas ng litid sa leeg nito, dahil sa labis na galit. Huwag na huwag mo akong pagbantaan. Baka nakakalimutan mong hawak ko ang asawa mo. Mariing tura ng babae sa kabilang linya, huwag na huwag kang magkakamaling saktan kahit dulo ng daliri ng asawa ko. Pakiramdam ni Ashton Blumentritt, ay para siyang mababaliw sa labis na kaba. Hindi ko maipapangako yan. Hindi ko kasi alam kung kaya kong timpihin ang sarili ko. I'll make sure you will pay this. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Aniya sa sarili, hindi niya kakayanin kapag nawala sa kanya si Emmy. Magpasalamat ka nga, at asawa mo lang ang kinuha ko. Magpasalamat ka dahil hindi ko idinamay ang mga anak mo. Nagngit-ngit ang kanyang kalooban, ngunit bago pa siya makaimik, ay muling nagsalita si Dindi. Iniisip ko kasi, kung mamatay si Emmy, parang mas masaya kung maraming magluluksa. Napalunok si Ashton. Hindi lamang ang bara sa kanyang lalamunan ang kanyang nilunok, kundi maging ang kanyang pride. Please, nakikiusap ako, Dindi, ibalik mo sa akin ang buhay ang asawa ko. Parang awa mo na. Pakiulit. Ulitin mo ang sinabi mo. Magmakaawa ka sa akin, Vil Acorda. Muli namang napalunok si Ashton. Please, pakiusap, Dindi. Parang awa mo na. Handa akong gawin ang lahat, ibalik mo lang sa akin ng ligtas si Emmy. Gumawa ka ng video habang nagmamakaawa ka sa akin, at i-upload mo sa lahat ng social media sites. Hindi nakaimik si Ashton. Muli namang nagsalita ang dating katulong sa kanilang linya. Gusto kong humingi ka ng tawad sa ginawang pagtapos ng ama mo sa mga kuya ko. Narinig niya ang pagsinghot ng nasa kabilang linya, tanda na umiiyak ito. Pagkatapos mong magawa ang ipinapagawa ko, saka ako magdedesisyon kung bubuhayin ko pa ang pinakamamahal mong si Emmy. Give an assurance na makikita ko pa ang asawa ko, please. Huwag mo akong utusan, Vil Acorda. Gawin mo muna ang pinagawa ko, saka ako magdedesisyon kung palayain ang asawa mo o hindi. Please, Dindi, bring her back to me. Pagmamakaawa niya, wala na siyang pakialam kahit pagtawanan pa siya nito. Gusto mong ibalik ko ang misis mo. Pues, gumawa ka ng video at galingan mo ang pagmamakaawa, Vil Acorda.